Eto guys, pag-usapan naman natin ngayon mga kapengyo yung interview nga ni Karen Davila dito kay Senator Bato de la Rosa na kung saan nagustuhan ko talaga no yung naging sagot no ni Senator Bato de la Rosa rito dahil kung saan alam naman natin no nung nasa Senate hearing nga etong si Mayor Duterte or ex-President Duterte na talagang sinabihan niya etong mga pulis no na pag lumaban patayin nyo na or ayain nyo na lumaban. So dito mga kapengyo napakaganda ng naging sagot nga na ito ni Senator de la Rosa rito no. At unang-una sa lahat talagang alam naman natin no si Mayor Duterte or ex-President Duterte talagang halos pinaglaruan lang niya no yung mga nasa hearing no, talagang pinaikot lang niya mga kapengyo. Napakagaling ni Duterte talaga sa mga saywar no. So tara mga kapengyo, pakinggan na natin yung sasabihin dito ni Senator de la Rosa. Question now is this: you have to show, somebody has to show that the implementation of the circular is you are violating the rights of the individual or you are committing human rights. So yan na ang tanong ngayon. During your term as PNP chief, how did neutralize and negate? How was that implemented? Okay, Karen. Neutralize. I will give you statistics. 1.6 million drug users and drug personalities, users and posers, nag-surrender. They were part of the neutralization effort of the Upland Double Barrel. Tama. 300,000 nakakulong sa mga prisuhan. Buhay. Buhay yan lahat. Punong-puno ating mga prisuhan. Problema tayo sa overcrowding of our police station jails. Dahil nga, sa dami nating hinuli. Nakakulong yun. Buhay yun lahat. Buhay lahat yun. So, sabihin mo, mayroong 6,000 na namatay. Sabihin natin, hindi ko rin kiniklaim na lahat yun ay justified na pagkamatay. Dahil alam natin, mayroong mga pulis na nagluluko at pinagkakasuhan natin. So kasama na ngayon sa buong neutralization effort, nag-surrender 1.6 million, 300,000 ang arestado, facing charges, nakakulong, at yung 6,000 na namatay. Sila nakapokus na sa 6,000 na namatay at gusto nila na yung term na neutralization doon sa memorandum circular na pinirmahan ko ay doon lahat sa patay yun. Kinalimutan lang yung 1.6 million na nag-surrender. Tama. Kinalimutan nila yung 300,000 na arrested, buhay, nagkakulong sa prisuhan. Yan nga yung sinasabi ko mga kapengyo no. Talagang halata naman na marami talagang nambubutas ngayon dito kay ex-President Duterte no, na kung saan isa na yan sa mga kalaban niya, panigurado ako. Dahil unang-una sa lahat no, kasi kahit pa ano sabihin ng mga tao, kahit pa bali-balik ta rin ng mga tao no, para sa akin, ako sa sarili kong opinion, kasi may mga kanya-kanya naman tayong opinion mga kapengyo. Ako'y naniniwala talaga no, na napakaganda at napaka-unlad at napakalinis at talagang walang mga kriminal nung panahon ni Duterte. Which is sinasabi nga dito ni Senator Bato de la Rosa na talagang wag niyong tignan yung 6,000 na namatay. Ang tignan nyo yung kagandahan na ginawa ng ating dating presidente. No? Sa totoo lang, napakaganda naman talaga nung panahon na naupo siya. At saka talaga sobrang tahimik lang ang mga kriminal. No? Napakalabo dyan na may makikita ka na talagang babarilin na lang o aagawan ng ganito, ganyan. Kitang-kita nyo naman, di ba? Pagka may mga nagagawang krimen, ang bilis ng hustisya. Totoo naman yun mga kapengyo no, nung panahon talaga ni Presidente Duterte napakasarap at hindi delikadong lumabas, hindi ka matatakot lumabas sa Maynila o kahit saan lugar dahil alam mong protektado ka. Yun po ang kaibahan talaga ngayon. Because they want everything to suit to their narrative na the drug war is very bad. Very bad. Tanungin natin yung 1.6 million na nag-surrender. Kung kumusta na buhay nila ngayon, marami nagpapasalamat. Maglalakad ako sa kalsada. Daming former addict, mga tricycle driver, lalapit sa akin, "Sir, salamat sa inyong tukhang." Totoo wala yan. yung tukhang, wala na ako ngayon. Patay na ako siguro dahil overdose ako sa droga. Oo. Ngayon, mataba na ako, mga healthy na ako dahil huminto na ako sa droga.
Which is napakaganda talaga. Kasi ngayon, sa totoo lang, ang daming nagbalikan sa droga. No, alam nyo ako, sa totoo lang, real talk, ang dami kong kaibigan, ang dami kong kakilala, no, na mga nagbalikan na naman sa droga. Kasi nga talagang ang droga nakakalaso, nakakasira ng pamilya yan eh. Real talk. No? Kung panahon lang talaga ni Duterte, ang dami siguro talaga nagbago. Gaya ng sinasabi ni Senator Bato de la Rosa dito na maraming araw lumapit sa kanya, no? Na talagang ang tataba na ngayon, ang gaganda na ng mga naging buhay nila simula nung nagkaroon nga ng tukhang. Eh ngayon, ano na? Nga, 'di ba? All right. Okay, so you make a fair argument there. Ang tanong ko ngayon is this. Former President Duterte in the Senate said, okay, is even encouraged police officers, alam nyo, pilitin yung manlaban. Pilitin yung lumaban. Right? Sinabi niya yon. Tama? Sinabi niya yon, Senator. Pilitin yung lumaban para in effect, I'm presuming, no, I'm saying that in effect, para yung police, pwede niyang mapatay yung suspect. And Attorney Sheldiok, no, I mean, when you go through really the role of the police officer, is that the role of the police officer? Was that right? In effect, Duterte meant provoke it. Provoke them na manglaban para mapatay nyo. Kaya nga, sinabi niya, di ba? Sinabi niya na yung mga police na yan, may training yan. Sabi ni Duterte mismo. Sabi mismo Pero niya. tama ba yun, Senator? Sandali lang. Binara niya Sino si bang Karen, pulis no? na gago na hahamunin mo yung kwa na bumunot ka? Bumunot ka, lumaban ka. Oo para nga naman. magkabarilan Oo. tayo. Do you have time to do that? Do Tama. you have time to do that? Yun lang, ginamit lang ni President Duterte yung para matakot ang mga kriminal. Oo, saywar niya. Ako, never di ako sinabihan na hamunin mo, bigyan mo ng chance lumaban para mamatay. Oo. Never ako niya sinabihan yan. Kasi alam niya, edukado ako. I am a PMA graduate. I know the law. Kahit hindi ako lawyer, matagal akong nag-enforce ng batas at hindi ko gagawin yan kung iutos niya sa akin. Kung iutos niya. Pero my God, hindi niya sinabi sa akin yan. Magaling lang siya gumamit ng mga term na yan para matakot ang kriminal. Yan ito kasi ang problema no doon sa mga kalaban nila Duterte no na gustong magpabagsak dito kay ex-President Duterte. Masyado kasi nilang siniseryoso no. Masyado nilang siniseryoso yung mga sinasabi ng ating dating pangulo. Na kung saan talagang dyan sila lalong nasa saywar ni Duterte. Kita nyo ha, eto na si Senator Bato de la Rosa na mismo nagsabi no na talagang si ex-President Duterte mahilig mang saywar nga yan. At pangalawa, palabiro no etong si Duterte at naging effective naman ito dahil nga natatakot yung ibang kriminal na gumawa ng kagaguhan dahil nga alam nila na mahigpit ang ating presidente nung panahon niya. Which is totoo naman. Ang dami talagang natakot no dito kay Presidente Duterte noong araw. Kaya nga yun yung sinasabi ko sa inyo na napakaganda naging palakad no ni ex-President Duterte sa bayan natin. Pananakot nga. Takutin niya para ay, huwag tayong magluko-luko dito kasi mamaya yayariin talaga kayo. Mamamatay talaga tayo nito. Alam, magaling sa cyber tactics yan si Pangulong Duterte. But my God, fiscal siya. Ako, PMA graduate ako. Alam niya, pag-utusan niya ako na palabanin mo para mapatay mo. Practically, sabihan ko sa kanya, Sir, may time pa ba tayong maghamon pag ganyan, mag-aarestuhan na, may baril yung kalaban at lumaban? Maghahamon pa tayo o bigyan pa natin ng tsansa? Never, it cannot happen. At kung may time man tayo na gagawin yan, do you think gagawin ko yan? Tama. Police officer ako. May tsapa ako. Tama.
I have sworn to serve and protect. Grabe, napakagaling ng naging sagot nga dito, no? Neto ni Senator Bato de la Rosa. Totoo nga naman yun, no? May pinag-aralan siya, may dignidad siya, may tsapa siya, no? Kumbaga, nasa kanya, edukado siya. Paano nga naman niya gagawin, no? Yung ganong bagay na iuutos lang sa kanya na patayin niya, na alam naman niya na siya ang mapapahamak. Which is totoo naman talaga, kaya hindi nakaimik, no? Etong si Karen Davila. Kaya dun sa mga kalaban nga ni Duterte, huwag nyo masyadong seryosohin, no, yung mga bagay-bagay. Kasi yung iba, katulad nito ni Ontiveros, gusto talaga niyang pabagsakin itong ano nga ni Duterte. Kasi talagang matagal na silang may galit o inis sa mga Duterte. Dahil nga talagang tuwing tatakbo ang Duterte, sure win. Dahil sa dami ng mga kapwa nating Pilipino na naniniwala dito sa kakayahan ni ex-President Duterte. At kung tatakbo man to ulit, no? Naniniwala ako na mananalo pa rin ito si President Duterte.